Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pagdadala ng fake o counterfeit items sa Japan. Mga batas, risks at consequences. Narito ang isang mahalagang bagay na dapat malaman para sa mga biyahero, OFW, turista, at mga umuuwi o bumabalik sa Japan ang tungkol sa pagdadala ng mga fake o counterfeit items gaya ng imitation na Louis Vuitton, Chanel, Nike, Adidas, Gucci, at iba pang branded products. Marami natatanong kung bawal ba magdala ng mga copy items sa Japan, lalo na kung para lang sa personal use. Importante pong malaman natin ang batas at mga posibleng consequences upang maiwasan ang problema sa airport at immigration. Ano ang fake o counterfeit items? Ang counterfeit items ay mga produkto na ginagaya ang original na branded products nang walang pahintulot ng may-ari ng brand. Halimbawa, ang mga fake na Louis Vuitton bags, imitation na Chanel accessories, copy na Nike shoes, peking Rolex watches, at fake designer shirts at caps. Kadalasan, ginagamit nila ang parehong logo, design, at pangalan ng original brand upang magmukhang authentic. Mahigpit ba ang Japan sa fake items? Opo, ang Japan ay isa sa mga bansang mahigpit laban sa counterfeit goods. Ang Japan ay may mahigpit na intellectual property laws o batas para protektahan ang mga original brands at manufacturers. Kaya seryoso sila pagdating sa fake luxury bags, sa imitation clothes, sa counterfeit watches, fake accessories, at kahit anong produkto na gumagamit ng peking logo o trademark. Ang customs officers sa Japan ay may authority na mag-inspect ng baggage, mag-confiscate ng fake items, at minsan ay mag-conduct ng investigation kung mukhang pangnegosyo ang dala. Pwede bang magdala ng fake items kung personal use lang? Ito po ang madalas na tanong. May mga pagkakataon na may ilang tao na nakakapagpasok ng kaunting imitation items kung malinaw na personal use lamang. Ngunit, hindi ibig sabihin ito ay legal na agad ito. Kahit personal use, may risk pa rin dahil bawal pa rin technically ang counterfeit goods. May authority pa rin ang customs na kumpiskahin ito at depende sa officer kung gaano sila kahigpit sa inspection. Mas mataas ang risk kung maraming dala, magkakapareho ang items, may mga tags at packaging pa, mukhang ibebenta, o obvious na fake branded goods. Ano ang mga posibleng consequences? Number 1, confiscation o pagkumpiska. Ito ang pinaka-common na nangyayari. Kapag nakita ng customs na fake ang item, maaari nila itong kunin, hindi na maibabalik. At minsan, papipirmahin ka pa ng documents. Sayang po ang pera at gamit kapag nakumpiska. Number 2, pagka-question sa airport. Pwede kayong dalhin sa inspection area. Tanungin tungkol sa items, hinga ng explanation, at i-check ang ibang laman ng inyong baggage. Nakaka-stress ito, lalo na kung first-time traveler o may connecting flights. Number 3, penalty o fine. Sa ibang sitwasyon, lalo na kung marami ang dala o mukhang for selling, maaaring magkaroon ng multa o penalty. Depende sa severity ng violations. Number 4,
possible criminal case. Kapag malaking quantity at mukhang negosyo, maaaring makonsider na smuggling or trademark violation at pwede itong humantong sa legal problems. Mas seryoso ito kung may online selling, reseller activity, o may imported boxes ng counterfeit products. Number 5, problema sa immigration record. Bagamat hindi lahat ay humahantong dito, anumang customs violation ay maaaring makaapekto sa future travel, sa credibility sa immigration, at possible additional inspection sa susunod na biyahe. Ano ang madalas chine-check? Karaniwang tinitingnan ng customs ang luxury bags, ang watches, sapatos, wallets, accessories, branded shirts, at items na may sikat na logos. Mas napapansin kapag sobrang dami, bagong-bago lahat, may plastic packaging pa, at magkakapareho ang style. Safe ba ang inspired o walang logo? Mas mababa po ang risk kung inspired design lang, walang fake logo, walang trademark ng original brand, at generic fashion item lamang. Halimbawa, style na kahawik ng designer bag pero walang LB logo. Damit na same design pero walang Chanel markings. Mas safe ito kaysa sa may direct counterfeit logo. Narito ang tips para maiwasan ang problema. Iwasan magdala ng maraming fake branded items. Kapag mas marami, mas mataas ang suspicion. Huwag magdala ng mukhang pangbenta. Halimbawa, maraming pare-parehong bags, box items, at may price tags. Mas mabuti ang generic o walang logo. Mas safe ang ordinary items kaysa counterfeit luxury brands. Sabihin ng totoo kapag tinanong. Huwag magsinungaling sa customs officer. Kung hindi sigurado, huwag nang dalhin. Mas mabuti ng safe kaysa magkaroon ng problema sa airport. Paano kung online shopping galing abroad? Mahigpit din ng Japan sa imported counterfeit items mula online shops. Kapag na-detect ng customs, maaaring ma-hold ang package, ma-confiscate, o hindi ma-deliver. Kahit ordered online, sakop pa rin ito ng Japanese law. Sa kabuuan, ang pagdadala ng fake o counterfeit items sa Japan ay may kaakibat na risk at possible consequences. Maaaring makumpiska ang items, ma-question sa airport, at magkaroon ng penalties o sa mas seryosong kaso ay legal problems. Kaya mas mabuti pa rin na umiwas sa fake branded products, lalo na kung marami o mukhang pang negosyo. Kung personal use man, tandaan na may risk pa rin dahil mahigpit ang Japan pagdating sa counterfeit goods. Mas safe ang generic items, inspired designs na walang logo, at original products kung kaya ng budget. Sana po ay nakatulong ito upang mas maging aware tayo sa mga batas at regulations sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.